Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Patuloy na gumagawa ng ingay si Congressman Castro kahit na siya ay kasulukuyang nakakulong. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, tila hindi siya nagpapapigil sa pagpapahayag ng kanyang opinyon laban sa administrasyon at sa mga kasamaan sa gobyerno. Ayon sa mga balita, ginagamit niya kanyang impluensya upang ibarating ang mga hinaing sa ilang issue sa pamahalaan. Samantala, lumalakas ang usapin kaugnay ng investigasyong inilunsad ng Korte Suprema laban sa tagapagsalita ng mga magnanakaw na si Tambaloslos Romualdez. Napabalita ang may kinalaman ito sa mga manoy irregularidad sa mga desisyon ng Kamara na nagdudulot ng kontrobersya sa hanay ng mga mambabatas. Ang investigasyon ay naglalayong tiyakin ang pananagutan ng mga lider ng Kamara sa kanilang mga aksyon. Kung mapapatunayan ang mga paratang, posible umanong humantong ito sa mas mabigat na parusa kabilang ng pagkakakulong. Sa ngayon, inaabangan ng taong bayan ang magiging resulta ng investigasyon na itinuturing ng isang mahalagang hakbang para mapanatili ang integridad ng mga nasa institusyon sa bansa. Habang tumitindi ang mga kontrobersya na nanatiling mataas ang tensyon sa Kongreso, ang mga mamamayan ay naghihintay ng malinaw na resolusyon sa mga usaping ito na may malaking epekto sa politika at ekonomiya ng bansa. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Salvador Panelo. You're following up my column, the Manila Times. Several months ago ko pa sinabi yan, the looming impeachment of Sara Duterte. Matagal na natin sinabi yan. At marami nga nagtitext na, oh, tama sinabi yan. Ano bang tama? Talagang i-impeach nila yan. Kumbaga, nanostra na nitong si Atty. Panelo, no? Ano pa lang, unang galaw pa lang ho nitong administrasyon na to, alam niya na ho ang trajectory ng ginagawa nila dito kay VP, impeachment. Alam mo ba kung bakit? Under the Constitution, the punishment, penalty for an impeached official extends beyond removal, pati disqualification Yun! sa 2028. At kahit na anong panahon, disqualified na siya to hold office under the Republic of the Philippines. Yan talagang target nila. Mulat sa bulyan ang tina-target nila na kailangan mawala. Siya ang nagiging hadlang sa mga ambisyon ng mga gustong sumunod sa pangkasulukuyang Pangulo. Kaya, Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, hindi naman ho talaga nila pakay na matanggal lang ngayong mga panahon. At ngayong mga panahon na to, itong si Vice President Sara Duterte, pagka ho kasi na-impeach kayo, hindi na ho kayo pwedeng humawa ka ng halal na pwesto sa ating bansa. Hindi na ho pwede yan, ika nga. Bawal ho yan sa ating saligang batas. At yun ho ang pakay nitong si Tambaloslos at ng mga Marcos na to. Tanggalin na ho sa political scene itong mga Duterte na to. Kasi sino ba talagang nakikita na posibleng maging kandidato ng pagka-presidente? Hindi naman tong si Congressman Pulong, hindi naman tong si Mayor Baste. Si Vice President Sara Duterte ho talaga ang nakikita nila na magiging makakapupukan nila kung sakaling tumakbo ito sa 2028. Kaya tatanggalin nila sa impeachment para wala na talaga siyang balik sa politika. nagsanib pwersa na sila, as you said. Yung dilaw, yung kaliwa, yung administrasyon kunyari, hindi kasama. Kasi sabi ni Presidente Marcos Jr., huwag na kayong mag-file. Walang kararatingan niya kasi hindi naman makikinabang ang bawat Pilipino. Yan ang sinasabi niya. Pero, para hindi halata. Para hindi halata. Yun. Para hindi halata. Tama. Sapagkat wala naman nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng Presidente at hindi niya inaayunan. Nangyari lang yung hindi pag-ayon ng isang Presidente sa panahon ni Pangulong Duterte.
kasi hindi siya nakikialam. Di ba nga meron na pinagmamalaki nila nitong mga congressman na to kagaya nitong si Judas Sidre yung mga legislative agenda ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Talagang tinatrabaho namin. Kung palang independent kayo dyan, hayaan yung gumulong ang proseso. Huwag yung tipong minamadali nyo yung mga legislative agenda ng administrasyon ni Marcos Jr. Ibig sabihin, nakikialam ho talaga ang Malacanang sa mga galaw dyan sa House of Representatives. Yun Alam ho yun. talaga. Nalaman niya nga nang nagkaroon ng change of speaker nung siya dumating sa SONA at nagulantang na rin siya. May bago na pala speaker. Pero Attorney Sala, no, maliban doon sa matagal na natin din-discuss ito sa programa mo na posible nga na ituloy itong impeachment complaint, Attorney Sala, no? Meron din naman meron din lumabas sa text message sinasabi ni inamin din ni President Bongbong Marcos na ayaw niya, sinasabihin niya mga mababatas na hindi daw importante yon. Hindi daw importante si VP Sara, dapat hindi daw pagbigyan itong impeachment complaint laban sa kanya. Ang sabi naman ng mga kritiko ng administrasyon, palabas lang daw yun. Kasi kung secret, sabi ng Presidente Marcos, it's a secret message daw eh. Pero bakit nag-leak at it's not so secret naman pala. Gaya ng sinabi na impeachment is a foregone conclusion. Yun ang political agenda. Remove her from being a contender in the 2028. Kaya lahat, pati pagpatay sa kanya, kasama doon. May threat sa kanya. Lahat, paninira sa kanya, pagwawalang hiya sa kanya. Lahat yan, kasama lahat yan. Lahat kasama. Yun ang agenda eh. So you can expect anything, everything under the sun and the storm and the earthquake and the typhoons, itatapon sa kanya. Sa usapin pa rin ang pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte laban kay BBM, Lisa at Martin Romualdez, pinag-aaralan ng PNP ang pagbawi sa license to own and possess firearm ni VP Sara. Anong masasabi mo dito sa hakbang na ito ng PNP? O plano gawin ng PNP, Attorney Sal? Nasabi ko na, At may banta sa buhay ni VP Sara. di ba kasi sabi ko nga lang, lahat itatapon sa kanya. Tama lang, bagyo, quick, lahat na, lindol, pati lahat yan. So let's expect more. Hindi na tayo magugulat kung lahat ng government agency gawin na nila lahat ng legal remedy nila to destroy the character and persecute more the Vice President. Talagang yan ang agenda, yung political agenda. Well, ika nga, Attorney Sa, di ba, ang karma Attorney Sa, no? Attorney Sa, no, what you sow is what you reap. So, tingnan natin anong makahihinata ng lahat ng ginagawa nila Attorney Sa. At nagpadala naman ang subpoena ng NBI Cybercrime Division sa mga individual na presence sa press conference. Yung online press conference ni VP Sara, Attorney Sa, kasama niya dun sa detention facility si Attorney Zulaika. At nabanggit ng pangalawang Pangulong banat ito laban kina BBM, Lisa, First Lady, and of course House Speaker. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Alam ko sinabi mo na nagagawin nila ang lahat. Pero ito na, pinapoint out lang natin isa-isa ano nga pinagagawa nila. Ang magandang tanong yan, sa tingin mo ba magtatagumpay sila? Sa tagawang kawalang yan. Paglapas ng wala siya ng tanong. Ang sagot ko yan, sa tingin mo naman kaya, masisikmura yan ang taong bayan? Hindi masisikmura yan. Kapag ang mga Pilipino, alam nila, sila ang nagluklok sa kapangyarihan dito sa mga nakaupo at sila rin ang tatanggal sa kanila. Pag yan ay hindi mo tinugunan ang pangangailangan ng sambayanan at ikaw na mismo lumalabag sa saligang batas na nagsasabi, bigyan mo sila ng proteksyon. Sila mismo ang gagawa ng kaparaanan upang ikaw ay mawala. Kasi kaya hindi sila makikipag-cooperate. Solved na ho sila sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. At itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, kahit hindi nila pukpukin yan, hindi na ho tatakbo ng pagka-presidente yan o sa susunod na eleksyon sa edad ho ni Tatay Digong. Kung tatakbo ho siya, maraming salamat.
Pero ang talagang target lang ho dito, isa lamang. Walang iba kung hindi itong si Vice President Sara Duterte. Kaya kahit hindi na nila pansinin yung issue ng ICC na yan, naisampa na yung impeachment dyan sa House of Representatives at alam ni Tamba na meron silang bilang at talagang tatakbo yan sa Senado. Mapupunta yan sa Senado 100%. Ang tanong na lang ho talaga, kung anong mangyayari pagka nasa Senado na. Ano ho yan? Madugo ho yung impeachment na yan, sa totoo lang. Madugo ho yan. Nandun pa lang ho tayo sa doon pa lang, wala pa tayo sa introduction. Marami pa hong diyan, kumbaga, yung mga ebidensya nitong, yung depensa nitong si VP Sara, ilalatag ho niya diyan sa mangyayaring pag-uusap diyan sa Senado. Abangan lang ho natin, mga kababayan. Pero tayo ikumpiyansa kung ang mga magiging hukom dito sa impeachment na to, yung mga senador, talagang gagampanan nila ng buong katapatan ng iniatang na obligasyon sa kanila, hindi ho maaabsuelto itong si VP Sara. Pero pagka linamon ho sila nitong sa bagay, ngayong pangalang, doon pangalang sa budget na 733 million, di na ho sila makapalag eh. Diyan pa ho kaya sa impeachment na yan? Nakananto ko. Now, number 2, kaya na sinabi ko kahapon, yung panawagan ng International Criminal Court na yung mga gustong magtistigo ay lumabas na, ay pagpapatunay na matagal na nating sinasabi na wala kayong kaso ni Presidente Duterte. Sabagat kung may kaso kayo, may mga testigo kayo, isinampa niya na yan. Correct. Natapos na sana yung preliminary investigation nyo. At kahit pa nga magkaroon kayo ng mga dagdag na testigo, ang magiging problema nyo, yung mga sinumpaang salaysay nila, puro hearsay na tinatawag, inadmissible in evidence, kung hindi man fabricated. Sapagkat yung, natatanda mo yung abogadong na namatay na, ano nga ba pangalan? Attorney Sabio. Hindi ba winidraw niya? At sabi niya, kagagawan lang ito ng rebelding sundalo. Kaya kung pinayin yan, political lang ito. Paano mo ngayon paniniwala kung ikaw isang matinong hukom dyan sa ICC? Paano ka maniniwala dito sa mga sinumpang salaysay? O kaya, kitang-kita natin po ang ebidensya na talagang wala silang ebidensya. Maliban pa, kahit pa sila may ebidensya, wala silang jurisdiction. Kaya hindi pumapayag si Presidente Marcos Jr. dyan. Masisira talaga siya dyan. Kumbaga, sa lahat ng mga batiko sa kanya, ito ang kanyang saving grace by continuing and pursuing the policy of no jurisdiction by the ICC. Tama siya dyan. Kaso kahit sinasabi niyang walang jurisdiction, pero yung mga individual na nasa likod nitong ICC na to, ano rin ho, kilala ding hong malapit sa kanya. Yung bibig niya, parang yung sinasabi niya dito sa issue nito kay Vice President Sara Duterte, huwag kayong magsampa, hindi importante si Sara. Tapos naman dito naman sa ICC, walang jurisdiction. Pero ginawa yung mga komite para makapag-ipon ng ebidensya laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito kay Vice President Sara Duterte. Dito naman mga kabayan, lipat ho tayo. Game, dito ho tayo sa Net 25, sa ganang mamamayan tayo. Napunta na natin yung kong, nabanggit yun na rin lang ng itong impeachment. Sa tingin niyo ba, seryoso ito? Kasi ako sa tingin ko parang hindi ito seryoso kung maging ang pamunuan at mukhang ang Justice Committee, hindi ko alam kung sino ang chairman ng House Justice Committee ngayon Si Sino ba? Congresswoman Juliet Ferrer. Hindi ko, Taga parang hindi Negros. ganun po. Pero parang hindi sila gano'ng aktibo. Siguro ngayon ay haharap din nila itong bagay na ito. Pero seryoso ba talaga sa tingin ninyo ang pamunuan ng Kamara? Ewan ko sa kanila. Ako, kasi ang Pangulo nagsalita. Oo. Yung, Madidistract lang kayo dyan. Opo. Hindi importante yan. Walang i-contribute yan Oho. na ikagaganda ng buhay ng isang Pilipino. Naliwanag yung sinabi. Kasi hanggang ngayon po ko mula Ang kahapon. hinihintay ko dito, Oo. ano ang sagot ng leadership ng House? Ayun na nga po. naku Sa- po, yan na nga ba sinasabi natin? Maging tayo ho,
noong pumutok yung balita na yan, talagang inaabangan ho natin kung ano sasabihin nitong si Tambaluslos. Pero siguro pinaplansya pa niya yung kanyang mga litanya para talagang mapakita sa sambayan ng Pilipino na gagampanan lang ng House of Representatives ang kanilang trabaho. Anak ng towa. Tandaan ho natin mga kababayan, hindi ho sila basta-basta gagalaw ng ganyan kung walang basbas ni Speaker. Di ba? Kung alimbawa, ang tayo ni Speaker, walang impeachment na mangyayari. Sa tingin niyo ho ba mayroong maglalakas ng loob? At sa tingin niyo ho ba sasalubungin kayo nitong si Secretary General Reginald Velasco? At yung press call nila ay talagang well orchestrated. No? O dito tayo banda, dito tayo sa may seal ng House of Representatives. At yung mga media, bago pa dumating itong magpa-file, talaga namang areglado, nakaayos na sa loob ng opisina kung saan nila ipapareceive itong mga dokumento na to. Di ba? Ibig sabihin ho, talagang gusto yan ni Tambaluslos. Kumbaga, medyo inaayos lang niya ngayon yung kanyang mga magiging litanya para hindi gaanong maging halata, Sasabihin ko nga sana, mula noon hanggang ngayon, walang statement si Speaker Martin. Bakit nga? Mula noon hanggang ngayon, kahapon, wala rin statement si SDS Dong Gonzales. Hindi nga, kasi sinabi niya, yan, para sa akin, ang opinion ko, malit na bagay yan. Opo. Oo, bakit merong nag-file? Ang ibig bang sabihin, yung opinion ng Pangulo ay binaliwala. Opo. Binaliwala. Naku po. Ay mukhang, Pwede mo isipin na gano'n mukhang binaliwala nito mga nagsampa. Kahit na opinion yun, sinasabi na natin, ang opinion ay nanggaling sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. Oho. Iyo. Ano ang tanong? Babaliwalain mo yung opinion na yun? Yun ang unang tanong, sagutin mo yun. Oho. Correct. Bakit merong nag-file? Ang ibig ba sabihin, binaliwala yung opinion ng Pangulo? Ay ako ko nga, kung susunuhin, Hindi, kung ganun pala ang kalakaran dyan, yung mga legislative agenda ng administrasyon, isang tabi na natin yan, labo-labo na tayo dyan. Huwag natin pakinggan. Kasi yung legislative agenda, nanggagaling yun sa executive eh. Kumbaga, sasabihin nila, ito yung mga gusto namin mga batas. Hindi naman pala nagpapadikta at hindi nila ginagalang o kinikilala yung mga sinasabi nitong si Marcos Jr. Dapat huwag nilang ibida. Pagka nagpapapress con sila, yung mga legislative agenda ng administrasyon, talagang tinatrabaho namin. Dito sa isa na to, nagsalita na ng direktahan ng presidente. Hindi nyo pinakinggan. Yan, hindi lang double standard ang tawag dyan. Triple, quadruple standard ang tawag dyan, anak ng tokwa. Pinipili nyo lang. O baka ano lang yun, smoke screen lang talaga ni Marcos Jr. Nga. Hindi, ganun ang nangyari Ayun na nga po. Sinabi na nga niya na walang kabagay-bagay yan. Pinalalaki nyo lang Pagkatapos merong nag-file. Oho. O ano ngayon? Hindi, i-qualify Kung ako ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, anong iisipin ko? Oho. Hindi ko, kaya nga po, ang punto ko lang dito, kung titignan niyo po kung sino-sino yung nag-file, talaga naman, talaga naman hindi sumusunod doon pa sa Pangulo. Sa Pangulong yung mga yun Pero in-endorse Ang problema, sumusunod sila kay Tambaluslos. Okay, given na yun, di sila sumusunod kay Marcos Jr. Sinusunod naman ng mga yan, itong si Tambaluslos. ng isa sa House of Representatives. Hindi rin gumagalang sa... O kaya nga, sa makatwid, habang merong isang nag-endorse Opo. na member ng House, sino ba ang leader? Naku po. Hindi ibig sabihin, halimbawa, pa rin gusto. ako ang speaker, tatawagin ko, Oho. bakit bigla kayong gumawa niya nang hindi nyo man lang ako sinangguni? Oo. Ha? Sa palagay mo ba, naiintindihan mo yung implikasyon niyan? Opo. Ba't nga gano'n? Ang daming dapat na itanong ngayon. Ako mapapahiya niyan Oho. Di ba? Si Speaker, Lilitaw ngayon yan, hindi ko na kontrolado yung Oho. Hindi ko sinasabing ang Pangulo makikialam sa atin. Sinabi niya, yan ang opinion ko. Pero sa ayon yun, sa gusto, sa actual na pangyayari, yung opinion na yun, utos na yun. Opo. Kayo naman, tumagal na ako dyan Oho. Ikaw dyan, halimbawa, speaker ka, akong presidente, magiging speaker ka ba kung ayaw ko?
Sa Kamara ko, imposible Saan ka mangyari. nakakita na speaker na walang pahintulot, nang walang basbas ang Pangulo ng Republika? Oho. Oh. Malabong mangyari yun, Tom. Malabong mangyari. Unang-una, hindi ka makakaupo na speaker na walang basbas ang Pangulo ng Republika. Ngayon, gumawa siya ng opinion. Ito ang opinion ko, maliit na bagay na yan, walang hindi importante yan. Madi-distract lang kayo, napakarami ng problema ng bansa natin. Opo. Kahit ano dyan, walang may co-contribute yan sa igagaganda ng buhay ng kahit isang Pilipino. Oho. Yan ang opinion ko. Ayun. Oh. Opo. Kong, pabatiin mo na O, natin. ba't hindi ka sasagot? Ikaw ang speaker eh. Hindi ko naman Sumagot ka nga. sasabihin ko lang yan, noon pa man, hindi ko hawak na rin, makabayan na yan. May sariling... Bakit mo kinasangkapan yung mga yan? Sila yung aktibo nga dito sa komite na ito eh. Anong sa... Naalala niyo ho yung sinabi nitong si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng pagpupulong nitong si Tambalus ng Makabayan Black, talaga walang humpay na ho yung pagbira dito kay VP Sara. Noong mga panahon na yun, nagpupulong kayo at tinatrabaho niyo itong si VP Sara. Ngayon dito sa pagpapile ng impeachment, di mo sila masabihan. Anak ng toko. Kasi isipin mo siya po yung nagpakulong doon na nangangatwiran lang yung abogado. Kagaya ng pinapaliwanag natin. Huwag mo sasabihin na wala kang kinalaman dyan. Kinasangkapan ko sa ibang bagay, pero ito, hindi ko Sinasabi ko sa inyo. hindi ko na alam itong mga ginawa niyo. Alam niyo naman ko, ako kahapon, analysis natin dyan. Alam niyo, na may sarili kasing linya. sariling motibo, May sariling motibo ang Makabayan Black. Hindi natin kayang hindi natin kayang mapiho. Ito naman, Congressman Chua, paliwanag ka. Ano po nila yan eh, ha? Oo. May kanya-kanyang isip eh. At saka ang pondo lang namin dun sa investigasyon, sa impeachment, wala na. Bastos itong si Sir Nelson, bastos eh. Ang budget lang daw nila doon sa hearing, pero dito sa isa na to. Ay, nako. Kaya nagsolusot, nagkanya-kanya na, no, sir? Tignan po, hihigop lang kami ng mainit na kape at saka ng salabat. Hindi ka sunod. Ito mga kababayan, nirekta na ho natin to, skip na natin. Secretary, sabi niya, binabanggit po ng Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pong kinalaman ng opisina ng Pangulong Bongbong Marcos sa inihanging impeachment complaint ng iba't ibang grupo ng ating bansa laban daw po kay BP Inday Sara. Anya, ayon po kay Bersamin, independent initiative ang paghahain ng complaint ng mga pribadong mamamayan laban po sa Vice Presidente. Naninindigan po si Bersamin na malinaw ang inilabas na pahayag ng Pangulong Bongbong na wala itong anumang susuportahang grupo para sa impeachment ni BP Duterte. Yan po. Naniniwala naman ako sa statement din. Sapagkat nauna nang nagpahayag ng opinion ng Pangulo. Kanina pa natin sinasabi ito. Opo. Alam nga naman talikuran niya yung opinion niya din, di ba? Para sa kanya, walang kabagay-bagay ito. Huwag niyo nang palakihin. Ganun lang kasimple yun. Oho. Ngayon, wala naman talaga siyang kapangyarihan na pakialaman yun sapagkat meron nga tayong wall, no? Na talagang nagdi-divide sa executive at saka yung legislative. Nga lang, itong pinag-uusapan natin, bakit naman walang reaksyon mula sa House leadership. House leadership? Kasi sana kung walang kung walang nag-endorse Pangkaraniwan kasi, ipapile mo muna at mga ilang araw yan na kailangan merong mag-endorse. Opo. Sana kung sino man yung mag-endorse, siguro tatanungin muna yung speaker. Kasi ikaw ang leader eh. Opo. Alam ba, sasabihin nung nag-endorse, Sir, nakiusap po sa akin yung isang grupo po na ngayon po, pinail na po nila. Pwede ko bang endorse yun? Nasa speaker ngayon. Kung halimbawa, isasaalang-alang niya yung opinion na ipinahayag ng Pangulo. Kaya yan ang akin tinatanong kaya nga ikaw ang speaker dyan, ikaw ang tinatanong ko Opo. Hindi ka ba kikibo? Wala ka bang gagawin? Wala ka ba sasabihin? May dapat po siguro, tumibunga talaga ako Kasi nga, bilang Speaker of the House. Ito naman yun na
walang pakialaman sa ano. Kaya lang ang sinasabi ko, sa tunay na buhay, hindi ganun ang nangyayari. Actual, sa actual, ano? Dahil hindi ka naman magiging speaker kung hindi sa akin. Yun, tama ho yun sinasabi ni Kong Dante. Talagang di ba, siperado yan, ika nga. Meron silang co-equal branch kung tawagin. Pero tanggapin na ho natin ang katotohanan na kung sino man ang nakaupo diyan sa pedestal ng House of Representatives, yung podium na malaki doon, hindi ho basta-basta makakaupo ang isang individual, ang isang congressman, kung walang basbas ng presidente. Pagka hindi yan binigyan ng go signal, ikaw ang maging speaker ko, hindi ho kayo magiging speaker. Pagka yung presidente sinabi niya, ikaw alis ka dyan, Senate President, ayaw kita, aalis ka sa ayaw sa gusto mo. Ganun ho yun mga kababayan. Ngayon, kung ang sinabi na ng naglagay sa'yo dyan sa pwesto na yan bilang Senate President o Speaker of the House, sinabi na, itigilan nyo yan, marami tayong problema. At nagtuloy-tuloy pa rin yung pinipigilan noong naglagay sa iyo dyan sa pwesto na yan. Meron tayong problema. Dalawang bagay lang ho yan. Nagbingi-bingihan, hindi narinig ng maayos yung sinabi nitong si Marcos Jr. o talagang sinusuwag na nitong si Martin Tambaluslos Romualdez, itong si President Bongbong Marcos. Dalawang bagay lang naman ho yan. Nanunuwag na yan o hindi niya maintindihan yung text message na sinend sa kanya ng kanyang pinsan na bangag. Diba? Ako ang Pangulo, di ba? Totoo po. Alam nga namang ilagay ko si Nelson, si Nelson kalabang ko. O, ikaw ang aking gustong ilagay, may basbas ako, kaya ka naging speaker. Ito ang palaging buhay ng House of Representatives. O ngayon, Yun ang realidad. Yun ang realidad na malayo sa ibinibida ng mga nagsasalita ng mga congressman. Na co-equal kami ng executive, mandato namin yan. Pag kami tumayo, talagang kailangan i-entertain namin. Ganyan ho sila, di ba? Mga ganyan yung litanya nila. Pero ang katotohanan, pag walang kompas o pagka nanunuwag ang speaker, ganyan ho talaga. salaminin ninyo sa pangyayari. Pero ayaw ko nga, doon sa, again, sa proseso, parang talagang useless din itong paghahain na ito ng impeachment. Kasi, Ibang talakayan na yun. Yun Ibang nga po. talakayan na yun. Madali naman talakayan yun kung paano na useless yan pero yung Ngayon pag-isang lang, papers ibig sabihin, Ngayon lang, nakita mo na useless talaga yan Pero ang sinasabi ko, yung kahalagahan na nagpahayag na ng unang opinyon ng Pangulo. Kanina ko pa sinasabi, kunyari ako ang Pangulo. Ikaw ang speaker. Anong sasabihin mo? Kung ako siya, tumigil-tigil nga kayo dyan. Baka umita ang ulo ko sa inyo. Wala ba akong karapatan na mag-anticipate na manggagaling sa'yo? Hindi ko kasi kailangan ipahayag officially sa'yo Kasi bawal yun Hindi ko gagawin yun Publicly. Kaya nga nung gawin ko yun, tinext ko lamang yung private message yun Nagkataon lang si Nelson dahil kalaban natin sa politika. Inilik ni Nelson. Sa media. Kaya nga ayaw ko siya ni speaker. Ikaw ang gusto ko Ito yung actual na pangyayari. Yun yung Anong reality. gagawin mo? At anong ina-anticipate ko? Ako ang Pangulo Binabantayan kita ngayon. Baka naman ho kaya tahimik si speaker gumagawa na ng hakbang Kasi ito, halimbawa, nag-file nga si Nelson. Pagpalagay natin si Nelson ay makiling nga sa mga nag-file. Sasabihin ko Jen. Speaker Jen. Malalagay ako sa alanganin ito. Nagpahayag na ako ng aking opinion Ba't pinayagan mo si Nelson kasangkapanin nung para mag-file sila? Nagpahayag na nga ako ng ang opinion ko Hindi nyo ba isasalang-alang yung aking opinion? Dapat po bilang Pangulong ng Bansa, isinaalang-alang talaga yun. Kasi, kumbaga, indirectly, mensaheng yun Kumbaga, hindi ayaw ba natin sabihin nag-uutos, pero para sa akin, utos yun Pangulo ng Bansa yun Di ba? Sabi ko nga sa iyo, sa tunay na pangyayari din. Then doon sa pagkakahati. Sang-ayon dun sa pagkakahati ng kapangyarihan ng bawat isang sangay, nandun yun. Pero ang pinag-uusapan natin, yung tunay na nangyayari on the ground. Wala namang tututol dyan Totoo Kasi po yan. hindi nga pwedeng sabihin sa iyo ng Pangulo. Yan po ang realidad. Dahil na meron tayong
pader. Kaya nga nagpahayag siya sa'yo ng opinion eh. Oo. Hindi ba, yan, pinapahayag niya sa'yo, subliminal. Dapat naman maintindihan mo yun, Jen. Ikaw ang speaker eh. Oh, anong sasabihin mo ngayon? Ako na umaasa ako sa iyo diyan. Speaker. Ha? Palitan na natin. Kunyari, ako naman ang speaker. Kasi siyempre inaasahan ko na bago kong mapahiya. Oo nga naman. Oo. Oh, magpisang buo pa naman tayo. Oo. Insan yan. Insan. Oo. Magpisang buo tayo, pahihiyain mo ba ako? Halimbawa ako kung ang speaker. Siyempre hindi mo gagawin yun, Jen. Opo. Nilagay kita dyan, pisang buo kita, ang laki ng pagtitiwala ko. Inaasahan ko naman, ibabalik mo rin yung ganong klaseng paggalang sa isa't isa. Pag-recognize sa akin. Eh, dapat lang mo naman talaga. Magsalita ka. Ayun. Ako na muna. Oo. Eh, Ano opinion? hindi, mahal na Pangulo. Oo. Ano lang yan? Alam ko naman, baka bigla magbago isip mo. Ano, smoke screen? Para in case na, Paano magbabago ang isip ko akong presidente ng Pilipinas? baka biglang awayin tayo ng Vice Alam mo, President. pag nagano, Dahil meron na tayong, kahit hindi ko sinulat yun, nakatutok na tayo. ako yun, pinablisize ko yun. Nakasulat na sa bato yun ang gusto kong mangyari. Pinadaan ko lang nga sa opinion, sapagkat alam naman ninyo, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ng direkta. Alam nyo rin na bawal yun. Inaasahan ko lang na kayo naman ay kaya naman ninyong intindihin lahat yung aking ipinahayag. At kayo na, ang inaasahan ko naman, na yung aking opinion na yun ay manatili. At yun ay isa katuparan. Kailangan yung pagkakasabi ko na yun, yun ang mahayag, yun ang mangyari. Yung Opo. Ay, mukhang, ayun, ang Ano inaasahan ko sa inyo ngayon? Kayo ang aking mukhang hindi nangyari. pinagtitiwalaan dyan. Mukhang hindi nangyari kung yung gusto ng Pangulo. Bakit nga? Yun ang tanong. O ang tatanong ko, kinakalaban mo ba ako? Naku po! At hindi kayo mga sagot na hindi. Ako naman yung kinakalaban, siguro hindi kinakalaban. Hindi kinakalaban ni Tamba itong si Marcos Jr. Yung kanyang yung pagpapahayag na yun, paghuhugas kamay, kasabay din ho nung naging statement nitong si Bersamin. Tingnan nyo, meron na kagad statement tong si Bersamin na hindi, mandato yan ng House of Representatives, bayaan natin sila dyan. Pero walang kinalaman ng Malacanang dyan. Di ba, nagsalita na kami, sinasabi namin na tigilan niya mga ganyang klaseng paggalaw. Pero nagpatuloy pa rin. Baka ang hirap, nag-uusap. Yung si Coca at itong si Tamba, di ho natin alam. Hayaan nyo yan, bangag yan. Sabi siguro nitong si Coca, hayaan yan, bangag yan, ako paniwalaan nyo. Tuloy nyo yan. Aktual na usapan ito. Kinakalaban mo ba ako? Hindi naman po. Ibig mo sabihin, hindi na tayo magpinsang buo. Magpisan pa rin tayo. Oo nga. Ano yung katuturan mong pinahayag kong opinion? Bakit? Opinion ba yun na sorbetero? Opinion ba yun ng barbero? Ang luwagi o kung ano man? Nagpahayag ako yun, hindi nyo ba makita? Kinakailangan bang, will you please read in between lines? Ganun ba yun? Nako. Kaya ito yung gusto kong pag-usapan natin. Kasi dapat luminaw ito. Kailangan maglinaw ito. Ano na yung kaugnayan nating dalawa bukod sa tayo magpinsang buo? Wala. Hindi ko na kayang sagutin yung mga punto na yan kung mukhang kung ako yan, kumbaga, suko na ako. Mahal na pang. Pero ang taong bayan, ganyan ang halos ang tinatanong. Well, tama po ba? Correct. Ang galing nitong si Congressman Marcoleta doon. Kahit tingnan nyo ho, kahit sa kaninong video na yan ang pinapaksa sa kanilang mga reaction video o sa kanilang mga komentary, yan ho ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Ano na ho bang nangyayari sa ating bansa? Naglabas na ng napakalinaw, alam naman natin kahit na gaano pa kalinaw yan, bangag na yung nagsasalita. At maging yung mga kapamilya niya, hindi siya pinapakinggan. Partida, pangulo ka na niyan. Alam mo, ang taong bayan dyan, napansin ko na sa pag-ikot ko sa maraming panig ng bansa. Ganyan ang senaryo talaga. Akala ninyo yung hindi hindi, alam na nila eh. Correct. Masasabi ko sa inyo, sa dami ng pinuntahan ko na, talagang kahapon lang sabi ko sa iyo, 3 munisipyo ng Bulacan. Opo. Ang layo kaya ng Bulacan sa Cavite, sabihin ko sa iyo. Totoo naman. By the way, sa mga hindi pa nakasubscribe, bago natin ituloy, subscribe na ho kayo sa PH Update, no? Pag magka-countdown ho tayo, marami ho tayong makakasama, nga, no? Paabuti na ho natin ng 700,000 subscriber yan para
konting push na lang, konting push. Ano, oo. Pagdating ko sa Bacoor, alam mo kung sana isa sa inyo sana sumasama sa akin eh. Ang buong akala ko kasi talipunan na senior citizens, ang dami nila dyan. Ang buong akala ko, siyempre, kung mo senior, iba na siguro yung kanilang pinag-iisip, maaaring yung hindi na sila makarelate sa maraming bagay. Mga gamot na pinag-uusapan. Pinag-uusapan na lang, paano ko lalakas, yung gamot ko, yung arthritis, yung ganito. Alam mo, pagka yung nagpapaselfie ka na, mayroong lalapit sa'yo, may ibubulong sa'yo. Alam niya ang nangyayari. Totoo naman yan. Sabi ko, hindi pa na. Ang buong akala ko, yung wala na silang ano rito. Wala na Hindi na pakialam, sila no? Hindi. Oo. Alam nila eh. O di lalo na yung mga iba na... Ngayon, kaya ako sa... Lalo na ho ngayong mga panahon na to, napakadaling i-access yung mga impormasyon, yung mga video, yung sa social media. Pagkapindot mo pa lang, isang video pa lang, kumbaga mailalatag na doon sa mga manonood kung ano yung mga dapat nilang malaman. Halimbawa, dito sa video na to, isang video lang ho ito mga kababayan, pero kung uumpisahan mo to, mula umpisa hanggang sa dulo, maiintindihan ho ng manonood kung anong nangyayari ngayon sa ating bansa. Makikita nila kung anong mga maniobra ang nangyayari dyan sa House of Representatives. At kung ano nga ba yung pakay nung paglalabas ng text message nitong si Kato Nying, yung pag-break niya ng balita na yun na confidential pero nailabas niya din. Kaya natin pinag-uusapan ito, ang taong bayan, naghihintay ng kasagutan. Ba't ganun ang nangyari? Ba't ganun ang nangyari? Ano nga asahan natin? Pagkatapos yun na nga. Ngayon, tinutuntun nila ngayon. Yan bang impeachment na yan ay totoo? Yan, pag-usapan na natin sa susunod yan. Kasi yan ang madali para sa atin yan. Yan ang madali. Yung mga pinagtatatanong ko ngayon sa inyo, yun ang mahirap. Opo. Nakita nyo, hindi nga kayo makasagot eh. Ako man kung talagang hirap Pero pag pinag-usapan na natin, Yung mismong yung impeachment. forma at yung substance nung isa-isahin ko sa inyo. Kung anong kahantungan yan. Yan ang pinakamadali sa akin. Maganda. Tama pala kung itong si Ombudsman Samuel Martires, ano? Kasi natanong siya na pwede bang kayo nang kumuha nung